Rosalinda. Hindi ka makikipag-divorce sa akin. Aasikasuhin ko agad ang mga kailangan sa divorce at idedeklara ko doon na tinago niyo sa akin ni Alex Durantes ang buong katotohanan. Kaya binabalaan na kita, Fedra. Wala na akong pakialam sa kung ano ang naghihintay sa kabayaran sa mga ginawa mo at ginawa niya. At ikaw naman, Fedra, wala na akong tiwala sa'yo. Dahil tinago mo ang katotohanan na alam mong si Paloma Durantes at Rosalinda ay isang tao lang talaga. Fernando Jose, Diyos ko, anong sinabi mo? Kumusta siya, Doktor? Nagre-respond naman siya ngayon pero nasa peligro pa rin siya. Baka magkaroon lang ng mga komplikasyon. Maghintay tayo, Julieta. Yun ang totoo, Soledad. Hindi namatay sa sunog si Rosalinda, nakaligtas siya. Siya nga yun. Siya nga ang babaeng yun. Diyos ko. Sabi ko na nga ba, Fernando, nakaramdam talaga ako ng lukso ng dugo sa kanya. Nalaman ko kagabi pero hindi ko agad nasabi dahil nagmadali akong pumunta ng ospital. Buhay ang anak ko. Buhay siya. Sigurado ka, Fernando, siya nga ba talaga? Tanungin niyo si Fedra. Alam niya ang buong katotohanan. Totoo ba, Fedra? Si Paloma Durantes ay si Rosalinda? Opo, tita. Totoo po yun. Ibang pasyente yung namatay doon sa mental hospital. Nakatakas si Rosalinda. Nakita ni Alex Durantes. At binago niya siya kung ano siya ngayon. Si Paloma. Alam mo ang tungkol doon, Fedra? Opo, tita. Pero si Alex Durantes ang unang may alam nun. Napakawalang hiya. Fernando, hindi ba malubha ang kalagayan niya? Oo, sa kasamaang palad. Gusto ko siyang makita, pakiusap. Gusto ko siyang makita. Pinagbawal muna nila ang bisita. Kahit sandali lang naman. Kahit isang segundo lang kung pwede. Gusto kong makita ang anak ko. Oh, sige. Sige. Hello? Ako to, Alfredo. Meron akong mahalagang bagay na sasabihin sa'yo. Bakit parang umiiyak ka, Soledad? Ang anak natin, Alfredo, si Rosalinda. Hindi siya namatay sa sunog. Si Paloma Durantes yung singer. Siya si Rosalinda. At nasa peligro ang buhay niya. Papunta na kami ni Fernando. Nasa Central Hospital siya. Wala na tayong ibang magagawa kundi ituloy ang panggagamot. Sige, Doktor. Doktor, kumusta siya? Ganun pa rin. Kailangan pa natin maghintay ng ilang oras para makita ang reaksyon niya. Doktor, hayaan niyo po ako sa tabi niya. Hindi. Sinabi ko nang bawal muna ang bumisita. Pinayagan ko lang kayo pumasok sandali para makita niyo ang kalagayan niya. Ako ang kanyang ina, Doktor. At siya naman ang kanyang ama. Oo, alam ko naman po yun. Dr. Riverol, alam niyo ba na nahiwalay si Soledad sa anak niya sa paraan na talaga namang napakasakit para sa kanya? Akala ko wala na siya sa akin habang buhay. At ngayon namang nahanap na siya, nasa peligro naman. Pakiusap po. Hindi ko siya guguluhin. Doon lang ako sa tabi niya. Tahimik lang ako. Malapit sa kanya. O sige. Pero ikaw lang ang pwede dahil para to sa ikabubuti ni Rosalinda. Sige na, Soledad. Pumasok ka na sa loob.
Mama. 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 Anak ko, Rosalinda. Ang minamahal kong anak. Huwag na kayong umiyak. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit ang katawan ko. Naku anak, wag. Si Valeria, sinabi niyang ikaw. Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? May balita ka na ba dun sa bagay na pinapagawa ko sa'yo, Counselor? Magandang balita, Senyora. Malapit nang makalaya sa kanyang pagkakakulong si Francisco Quiñones. Mukhang hindi ka natuwa sa balita ko, Senyor Altamirano. Tama ka dyan, Counselor. Kahit labag sa kalooban ko, tinulungan ko pa rin ang walang yang yon para makalabas sa kulungan. Hindi ko maintindihan. Isang salita lang ang tawag dyan. Pangba-blackmail. Tinatakot ako ni Francisco Quiñones. At kailangan kong gumawa ng paraan para pigilan siya. Humanap ka ng paraan para tigilan na ako ng hayop na lalaking yon. Rosalinda.